words, but the meaning itself po, kailangan alam po natin. Amen? So, una po, bago po tayo mag-upisa, ang sarap po kasi, ang sarap po magbulay-bulay ng salita niya. Sabi ko nga ako, ina-answer ko po, hindi, sabi nga po ni Pastor, it's not about the answer. Kung ano po yung sinulat niyo yan, it's about you, yung personal niyo po. Amen. About you and God mo po. Amen. Kung gusto niyo po i-consult sa leader niyo, okay lang po. Pero kayo na lang po, yung leader niyo, saka ang Diyos lang po. Wala na po nakakaalam yan. Amen. Hindi naman titingnan, mali ba yan o tama? No po. It's about God po. Paano niyo po kinakausap ang Diyos? Tandaan niyo po yan. Amen. So ako po, nagdagdag pa ako, gumawa pa ako ng journal ko. Ayan, nag-upisa ako ulit sa journal ko. Gusto ko talagang baguhin talaga ako ng Diyos. Talagang gusto kong ma-refresh po sa presensya niya. Amen. So, nagsulat pa po ako kung ano po yung pagpe-pray ko, sino po yung pagpe-pray ko. Sinusulat ko po every day. Amen. So, yun po, sa biyaya po ng Diyos, talagang excited po ako. Alam ko rin po, excited din po kayo na nagbabasa, nag-aaral ng salita ng Diyos. Amen po ba? Before po mag-continue tayo, nais ko pong batayin, nandiyan po si Pastor Ray, di ba? Pwede pang paki-plus yung ano nila, nasa online. Yun po yung mga kapatid natin nasa online. Si Ate Kim, nandiyan po. Malalayo po to eh. Nasa Nueva Ecija. Si Ate Beng, ayan po. Ate Beng, hello po. At si Ate Onyi, kilala niyo po si Ate Onyi, di ba? Naka-attend na po dito dati, nasa Canada rin po. Good morning po sa inyo lahat, nandyan po sa online. At opo, good evening yata sa kanila. So, nasa week 2 na po tayo ng ating 40 days prayer. Amen. Week 2, ano ba yung week 2 natin? Ano ba yung mission natin? Ate, paki-plus, nandyan ba? Amen. Ano yung una kasi? Ano ba yung una? Nakalimutan ko na yata. Huwag kayong magbasa dyan. Dapat pala, inanong pa na natin yan. Amen. Sabi ko, tandaan po natin yan. Our mission is living. Una-una, di ba, yun na yung pangalan natin eh. Dapat tandaan natin yan. Amen. Mamuhay po tayo sa pananampalataya. At nasa week 2 na po tayo. Kailangan makilala po tayo sa pagmamahal. Know by love. At eto po yung pag-aaralan natin sa umaga na to. Sa week 2, know by love. Amen. At yung pong yung pong title is Let Love Be the Loudest Voice. Sino po yung malakas pagpuri kanina dito? Amen. Wala pong masama dyan sa pagpupuri. Sa Diyos yan. Pero ang mas gusto po ng Diyos, maging malakas po ang boses natin sa pagmamahal. Yun po yung gusto ng Diyos. Malakas po, maging tinig po yung boses natin o yung boses po natin maging malakas para sa ating pagmamahal. Amen. No, makilala po ang ating boss, ang ating church na to sa pagmamahal. Amen. Bilang Kristiyano po, ito po yung maging marka po natin. Amen? Amen po ba? Na makilala po tayo na tayo po'y nagmamahal sa mga kapwa natin, mga kapatid natin sa church, mga kapatid po natin sa labas, kapamilya po natin, mga kapitbahay po natin, makilala po tayo. Amen. Alam niyo po, ako po, natutuwa ako pag sa Facebook o sa anuman internet, pag nakikita ko po nagsasalita si Mayor Vico Soto. Alam niyo po, ilang years na po siya namumuno. Excuse me po. Namumuno po sa Pasig. Amen.
Pero dati wala ka man naririnig sa kanya, di ba? Very simple, very humble na person po. Sabi nga, ah, kung mapapansin mo, pag naglalakad siya sa daan, nagkukumpanya siya, meron ka bang nakita na nakasabit na tarpaulin niya? Amen? Wala, di ba? Pero kilalang kilala siya. Hindi po yung anak siya ni Vic Soto, ha? Hindi naman siya dati kilala yan eh. Hindi mo nga pinapansin yan eh. Bakit kaya? Dahil po sa pag-ibig niya sa Diyos. Amen. Amen. Kasi po, nakakilala po siya sa ating Panginoon at ito po yung ginamit niya na para po makilala siya bilang isang anak ng Diyos o bilang politiko. Ginamit niya po yung pagka-Kristiyano niya. Amen. Pero ngayon, buong mundo, buong mundo kasi nakakuha na po siya ng award na Best Politician, not corrupt politician. Siya po, sa award po to, nakakuha po siya. Sipin niyo, buong mundo, nakakuha siya not corrupt na politician. Siguro po talagang bilang na bilang po sa Pilipinas yan. Amen. At isa po siya doon. Amen. At bakit ko po binabanggit to? Sipin nyo, buong mundo, o sabihin na natin buong Pilipinas na lang, nakilala po siya. Ngayon po, makikilala po ang Living Faith Christian Church dahil po sa pagmamahal. Amen! Di ata excited yung mga kapatid. Amen! Yan po yung gusto ng Panginoon na makilala po tayo. Na maging masigla ang church na to dahil po meron pong pag-ibig sa kapwa. Amen. Dahil po yung pag-ibig, kahit silent ka, sasaw, tumutulong, ni walang kapalit. Pero po pag, di ba? Pag nasambit, ay, brother, makanya niya, susopanta ka ako, alay man, anyaran. Tutulungan na ako, maski o ka rin, susopa na ako, alay ang anyaran. Yapin po itang love to. Amen. Amen. Yan po, makikilala yan. Ay, okay rin niya mag-attend church to. Living Faith. Ay, okay rin niya magsisimba. Kita po kay Santa Cruz po, kita Living Faith. Amen. Amen. So, gusto po makilala ng Panginoon ng ating church bilang isa mapagmahal na church. Mapagmahal na sa kapwa. Amen. At ang ating pong text na pag-aaralan is nasa 1 Corinthians 13:4-7 po. Unang Korinto, nandiyan ba ate? Ayan. Sige po, pakibasa po na malakas. Sabay-sabay po natin basahin. Oh. Okay po. Ako naman po magbabasa ngayon sa Tagalog. 13:4-7 po. Ang sabi po dito sa Tagalog, ang pag-ibig ay matsatsaga at magandang loob. Hindi mainggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin. Amen? Amen ba? O mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama. Sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtsatsaga hanggang wakas. Amen. Ang pag-ibig po pala ganun.
Amen. Amen. Nagtsatsaga ka pala. Magtsatsaga. Amen. Amen. Opo, pota po man maglolo ka, di ba? Talagang pagtsagan mo yan po. Amen. Para ako ba? Oo nga, no? Para. Amen. Kahit naglalakad ako from Angeles hanggang Santa Cruz, pupuntahan ko yan. Amen. Amen. So, alam niyo po, yung po yung pag-ibig, kailangan matyaga ka po talaga. Maganda po yung loob mo. Amen. Kasi po, sabi nga, kailangan hindi ka rin nagmamataas o huwag kang palaging humble ka lang. Amen. Humble. Palaging humble po. Kahit sino man po yung kausap mo, kahit you think na mas mababa po sa iyo. What I mean po, halimbawa, isa kang manager, tapos merong mga trabahador ka, still humble ka pa rin po. Amen. Still, you are working in the kingdom of God na palagi kang binababa, na palagi kang nagpapakaba dahil sa ating Panginoon. Ganyan po yung gusto na meron po tayo na pag-ibig. Amen. Ito po yung makilala po tayo kahit saan mo po tayo pumunta, even in our workplace, sa eskwelahan, saan mo po tayo idako ng Panginoon. We are still humble na, ay, at kanakanin tao ngayon eh. Tapos, pagya po sasabihan na kaya kahit ang makanita. At haliwain tao ngayon eh. Amen. Tapos po, meron kayo makita na nangangailangan, kahit hindi po siya humingi ng tulong, binibigyan mo siya. Alam niyo po, sabi nga ni brother dito, gigil na gigil siya nagpe-pray. Ako rin po, pag meron akong nakikita sa daan, parang gusto ko sila, kahit di ko sila kilala, nakikita ko po sila nahihirapan. Alam mo, nagpe-pray na po ako. Alam mo, lalo na po yung nagtitinda, na binibit-bit po yung mga tinda nila. Gigil na gigil po akong ipag-pray sila talaga. Tapos, pag-intercede ko na po, nakikita mo, pawis na pawis, nasa tirik ng araw, tapos yung bit-bit nila, pandinda nila. Nakikita niyo po yung mga yon. Talagang, ako po, nung isang araw po, meron po ako nakita, nakasilong siya ganyan. Tapos, sorry po, hindi ko na iabot yung dapat iabot ko sa kanya. Kasi pagbalik ko, wala na siya. Pero gigil na po ako talaga. Dapat pala, on that time talagang, kapag tinawag ka, meron ka ng conviction, gawin mo na kaagad. Amen. Pag conviction, dinan mita, pag ako convict na ng Holy Spirit, dinan mo na po. It's not about the money, it's not about the, kung magkano po yung amount, but the conviction na gagawin mo, na bibigyan mo siya at ipagdasal mo siya. Amen. Dapat yun po yung gawin po natin. Dahil po, mahal po tayo, mahal natin ang Diyos at minamahal po natin yung kapwa natin. Amen. Ganyan po yung pag-ibig na gusto makilala po o makita po sa iglesia na to, sa Living Pain po. Amen po ba? Meron po tayong 5 pag-uusapan tungkol po sa pag-ibig. At nais ko pong umpisahan dito. Sasabi niya po sa una, love is the mark of the believer. Po, tatak ng isang Kristiyano daw po yung pag-ibig. Amen. Kapag ikaw ay Kristiyano, meron ka ng ating po makatatak ka na you are loved. Kailangan magmahal ka po. Amen. Love is the mark of the believer. Amo ating kang lunal, ating kang peklat, or ating ka pong amen. Na ikaw ay isang, dahil meron kang tatak na ganito, ikaw ay isang tunay na naniniwala sa ating Diyos. Ang sabi nga po ni Jesus sa 13:35, by this everyone will know that you are my disciples if you love one another. Sino po daw yung mamahalin natin? Sino po? Ang bawat isa. Ay, kaluguran kini kasi didina na ako palaging pera eh. Ay, kaluguran kini dahil didina na ako palaging pamangan.
ba sasabihan ni Lord Makanyan? No? Love. Sabi niya, magmahalan kayo. Kahit sino pa man yan, anong klase pa man yan, anong pamumuhay niya, you should love. Kailangan, luguran mo pa rin. Amen. Even tayo po nandito, kailangan nagmamahalan po tayo. Amen. Kasi pag dito pa lang, hindi na tayo nagmamahalan, paano pa tayo magmamahal sa iba? Amen. We should love one another. Hindi tayo kilala dahil sa lakas ng sigaw natin sa pagpupuri. Hindi tayo kilala dahil sa sigaw natin sa ating pananalangin. Kailangan lalo po tayo makilala dahil po sa lakas ng pag-ibig natin sa ating kapwa. Amen. Yun po. Sabi ko nga, wala po masama kahit magsisigaw po tayo manalangin dyan. Kahit magsisigaw po tayo magpuri dyan. Pero kailangan mas makilala po tayo dahil po sa ating pag-ibig sa kapwa natin. Amen. We should love one another. Ngayon po, ito po yung tanong. Ito po yung challenge sa atin. Are we church known by love? Nakilala ba yung church na to dahil sa pag-ibig? Dapat, ito po yung challenge sa atin. Kailangan makilala po yung church na to dahil mapag-ibig po tayo. We love. Amen. Sabi ko nga, kahit anuman po yung sitwasyon niya, kahit hindi po natin kilala yan, kailangan po makilala po tayo dahil sa ating bukas na puso. Amen. Amen po ba? Number 2 po, love is more than emotion. It's action. Amen. Ito yung sinasabi ko. Kahit ano pong pagbabasa po natin, kahit ano po yung nababasa po natin sa banal na aklat, pero kung hindi po natin ginagawa sa action, nothing po yan. Wala po yan. Kaya nga po, yung po James 1:5, pilit ko po sinasabi kay Lord, Lord, di na mo karunungan. Kailangan gawan ke. Kailangan manigaral ko. Ya ako mismo talagang i-focus ke, i-memorize ke, gawan ke. Kasi kung alime, hindi mo ginawa yon, hindi mo pinagsikapan na gawin yon, wala. Sa tingin nyo, mamememorize nyo yun? Lalawan mo niya mo, babasa mo niya mo, alime, papalog kayong utak mo, kayong mind mo, kayong puso mo. No. Kaya nga po, yun po yung dapat meron pong aksyon na gagawin. Amen. Tulad ng po yun, wala po kong nagawang aksyon nung kinukumbik na ako ng Holy Spirit. Na kailangan ko nang bigyan yun. Kailangan ko nang ipag-pray yun. Ang tao na yun. Kapag po, bibigyan po natin ng aksyon kung ano man po yung, sabi mo, kaluguran mo yung kapwa mo, akakit mo na, mamanimawas na, magkakasakit na, rugugit ang, tapos ating kang makakabit keng wallet mo, o keng bulsa mo. Amen? Kailangan po, bigyan po natin ng aksyon. Amen? Amen po ba? Amen. Parang tahimik na tahimik tayo ngayon. Amen. Salamat po at alam ko po nakikinig po kayo mabuti sa salita ng Diyos. Amen. Ang pag-ibig, mga kapatid, hindi lang yung feelings. Amen. Para yung burikita, pero panay mo na sabi, burikita. Yung pagluluwan ta. Pero panay mo niya sabihan ta. You don't do it at action. Alime, pupunta lang bale. Alime, yatad po itong mumuliya. Alime, di na regalo. Diba? Sa tingin mo, buri na ka? Burikita. Panay mo na sabihan, burikita. Pero you don't do any action to love you para luguran na ka rin. Amen.
Actually, Lord po, you do it all, even His life. Binigay niya po sa atin para po, bakit? Tanong ko po sa inyo, karapat dapat pa tayo talaga mahalin? Karapat dapat pa tayo na ibigay niya yung buhay niya para sa atin? Para sa akin personal po, hindi po. Tayo po yung napakarumi at makasalanan. Naligtas lang po dahil po sa buhay, sa dugo ng ating Panginoong Yesus. Ganyan po yung pagmamahal niya sa atin. Yung agape love na pinagkaloob po sa atin ng ating Panginoong Yesus. Kaya nga, binigyan niya ng aksyon eh. Ipinadala niya ang kanyang kaisa-isang anak para po sa kaligtasan natin. Amen. Kaya, kapag po tayo nagmahal, hindi lang yung puro emotion. Sabi nga, kailangan po, meron pong aksyon. Aksyonan po natin. Ay sige, sopanda ka. Pero nakamamumunta. Kapatid, pwede mo ba ang sopan kita? At ikaw tamang gawan? Sige, kapatid, sopanda ka. You are speaking na sopan me, pero ay may pupuntalan. At niya pong aksyon ta? Amen? Kailangan po, lagyan po natin ng aksyon. Sabi nga po sa 1 John 4:7-8, ano po sabi dito? Whoever does not love does not know God, because God, amen. Lahat ba tayo, alam po natin magmahal? Amen. Alam po natin ang ating Diyos. Amen. Kaya nga po, pag alam po natin, kailangan marunong po tayong magmahal, even sa ating pong kapwa. Kilala natin ang Diyos, di ba? Mahal natin ang Diyos. Kailangan din po natin mahalin ang ating kapwa. God love us not because na tayo po ay mabait. Minahal ba tayo ng Diyos dahil tayo mabait? Dahil tayo matulungin? Amen? Minahal ba tayo ng Diyos dahil palagi tayo nagbibigay sa church niya? Amen? Sabi ko nga po, lahat po tayo, ni isa po sa atin, walang may malinis o walang bahid na, what I mean po, yung pong lahat po tayo may kasalanan. Amen. Kaya, ay, makasalanan niya yan eh. Ay, mana ko yan eh, tsopan ke. Ay, marinat siya yan, tsopan ke. Diba? Wala pong pinipili kung sino man po yung mamahalin po natin. Ang sinasabi po, salita ng Panginoon, love one another. Kahit sino pa man yan. We should love. Amen. Saan man po tayo dako ng Panginoon, ano man po sitwasyon, hindi lang yung nakikita natin naghihirap. Minsan yung naghihirap nga, hindi pa natin matulungan eh. Paano pa natin matutulungan yung iba? Amen. Kailangan, wala man, meron man nakakikita, we need to love. We need to give our praises to the Lord to love the others. Amen. Amen po ba? So, love is more than emotion. It's action. Amen. Sabi nga po, simple lang, kung kilala mo ang Diyos, dapat marunong kang magmahal. Love is showed sa araw-araw nating gawa. Kung ano man po yung ginagawa natin, sabi nga, makikita po yan. Amen. Amen po ba? Sampu kasi, meron po tayong mga ugali, hindi ko po inaalis yung sarili ko, gumagawa po tayo ng mga bagay, pero anong ginagawa natin? Meron po mga kasungitan na ginagawa. Even in our trabaho po, di ba? Minsan ganyan.
Magobra ka, pero visit ko. Mag-visit ka. Sabi nga po, saan man po tayo, paano po makikita ng Panginoon na tayo po'y tunay na anak niya kung ganun po tayo? Maganda po siguro kung talagang wag na po natin gagawin yung mga bagay na ayaw natin. Kung mapipilitan lang tayo, tapos makikita po tayo na ganun po tayo, hindi po makikilala bilang Kristiyano po tayo o isang tagasunod po ni Kristo. Amen? Number 3 po, ang sabi po dito, Jesus models a sacrificial love. Amen. Sabi po sa Jesus sa John 15:12, 13, sa John, nandiyan na ba? Ayan pala. John 15, love each other as I have loved you. Greater love as no one done this, to lay down his life for one friends. Basahin ko po sa Tagalog. Sabi niya po dito, ito ang aking utos. Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Ang pinakadakilang pag-ibig na maaring taglayin ng sinuman para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Amen. Tingnan niyo po, ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Kasi ito po yung ginawa mismo ni ating Panginoong Hesus Kristo. Inalay niya po ang kanyang sariling buhay bilang nagkatawan tao dito sa lupa. Kanino niya po inalay? Amen. Sa ating lahat po. Ganyan po yun. Nagsakripisyo po siya para po sa iba. Para po sa ating lahat. Amen. Madalas po, ito po, nahihirapan po natin gawin bilang mga Kristiyano. Ay, busy ko eh. Manakisopan, niya ako nga, dakal ko rin problema eh. Dakal ko dapat gawan eh. We cannot sacrifice to others. Ay, unahan ka niya, paitang ka na ako eh. Diba? Unahan ka niya, paitang ka na ako, tiko naman problema eh. Tama po ba? Amen? Utsopan ke. Ya ako nga, matindi yan naman itang pangailangan ko eh. Kailangan kayo ng finances eh. At kailangan kaya pang ibitang atsuk yung bulsa. Dati ko naman kaya pangailangan eh. Amen? Pero sabi po, yung pong pag-ibig kailangan meron pong sacrificial. Amen? Amen po ba? Oras man yan, finances man yan, ano man po yung kailangan na tulong ng kapatid kailangan. Kung meron po, at siguradong meron, kasi hindi po tayo lalapitan kung wala. Tandaan nyo po yan. Hindi po tayo, at alam po ng Diyos na kaya po natin tumulong. Amen. It's not about our situation. Ang gusto po ng Diyos, magsakripisyo po tayo para sa iba. Amen. Kailangan po ng sakripisyo para sa iba. Kaya nga po, Jesus model a sacrifice love. Amen. Kaya nga po, mahirap magmahal kasi ang tunay na pag-ibig ay sacrificial. Minsan po ganyan po, talagang mahirap po. Kailangan po natin magsakripisyo. Amen. Ate, nandiyan pa yan? Ayan. Sacrificial, nagbibigay kahit masakit. Nagbibigay kahit masakit. Amen. Mag-sacrifice ka kasi naiisip po natin, hindi niya nga, minsan po kasi iniisip natin na, ayun na ako man sa sopan yan eh. Diba? Hindi naman ako tinutulungan niya, ba't bibigyan ko?
Minsan nga po, kasi tinetesting po tayo ni Lord. Masakit man, sabi nga, minsan kahit masakit, pero sabi ni Lord, tumulong ka. Amen. But bibigyan ko yan. Ako nga, hindi ako tinutulungan yan eh. Minsan po, ganyan po, ibinabalik po natin kung ano po yung ginawa sa atin. Tama ba ba? Kanyang niya ako manyat sa pinakuman sinopan yan eh. Amen? But any manyat dyan sa ay mo niya naman sinopan. Ano po yung pagkakaiba natin sa kanya? Amen? Meron pang pagmamahal doon? Amen? Wala po. Kasi kung ano po yung ginawa niya, ganun din po yung ginagawa natin. Amen? Kaya nga po, kahit masakit, tandaan niyo po ito, sacrificial. Mag-sacrifice ka po because of love. Amen? Nagpapatawad kahit mahirap. Tama ba? Masakit. May sakit ko talaga loob kanyang nanong ka ng penyabi na ka na ako. Na matsura. Pero sabi ng Lord, patawaran mo yung kapatid mo. Petawaran da ka. Unlimited. Sabi ng Lord kaya ka. Kaya nga po sacrificial eh. Patawaran niya po. Kahit ano man po yung ginawa niya masama sa'yo. Amen? You need to sacrifice. Mag-sacrifice ka po na patawaran niyo po. Pero, real talk po, mahirap po talaga. Masakit po talaga. Pag-iisipan mo, tsura ng ginawa na kanako niyan. Penyira na ako ka rin yan. Pero sabi ng Lord, patawaran niya. Amen. Ito pa po, isa pa po. Inaalis ang pride kahit masakit sa ego. Tama ba? Tama po ba? Sino po nakakakuha niyan? Amen. Masakit po talaga. Minsan, diba? Sabi ko nga, sabi ni Lord, be humble eh. Huwag kang magpamataas eh. Ganun yung pag-ibig, di ba? Ay, leader ko eh. Presidente ko. Bakit? Di ba? Minsan ganon. Pag mataas yung tingin mo sa sarili mo, kaya nga, be humble. Sabi niya, yung pag-ibig mo. Pinapatay niya yung ego mo. Pag meron ka love. Amen. Matas ko posisyon kayo. Utos na ako. Tiya akong pagawa na kanita. Di ba po? Yung mga nagtatrabaho dyan. Mga medyo may posisyon na po dyan. Di ba? O yung medyo matanda. Medyo matanda na. Utusan na ako ni pangunakan ko. Inga po ko. Tutusan na ako. Di ba? Pero alisin na po natin yung pride. Kasi ayaw ni Lord yan. Amen. Ayaw po ni Lord yan yung pride. Gusto niya, we are still humble. Magpakababa po tayo. Alam niyo po, meron po ako napanood sa isang Christian church po. Every now and then po, kasi po kadalasan sa church talaga, wala naman janitor eh. Tama ba? Pero meron po isang babae, sa side track ko lang po to. Sana meron din manager na maglilinis sa church. Amen. So, isang manager po siya sa isang kumpanya, napakalaking kumpanya. But, every now and then po, yung one day niya po, inaalay niya po sa church para maglinis. Amen. Pero, wala pong nakakaalam, wala po nakakabadid na siya po, yung po yung ginagawa niya every week po, na pumupunta po sa church para maglinis. Pero isa po siyang isang manager sa isang kumpanya. Pero yung pong sacrifice niya po, na gusto niya po maglingkod sa ating Panginoon, dinadaan niya po doon. Amen. Sabi ko nga, ang sarap po maging humble ka palagi. Pero pag yung ego mo, yung pride mo, talagang sinisiksik ni Satan yan, ay manager ka eh. Pangunakan mo yan ito eh. Ba't di kayong utos na? Diba?
nawawala po yung love. Yung pong yung pong yung pong yung pong kindness, yung nandun po yung pagyayabang kapag po naging ganun po tayo. Kaya nga love, sabi nga po, mapagpasensya po, patient. Love is kind. Amen. It's not about palaging kung ikatamo po siguro may kakapatid keng church o keng iglesia or keng even in our community, in our family, maging makanya niya po palagi itang attitude tamo. Sa tingin niyo po, meron pang magsisigawan, meron pang magbibisit. Amen? Wala na po. Kasi eto na po. Kaya nga po, kailangan in our community, in our home, in our church, umpisan tayo pa po kanitang mga nitang bagay. Masanay tamo po na ikatamo po na makikilala tamo. Naliway tang daramdaman daw din siping tamong bali, kakalampag ng kakalampag, sigawan ng sigawan, mura ng mura. Hindi po. Kailangan, kaganakada din, pamilya nga din. Lumapit ka karela, na naman po itang anyaranda, na naman tang kay atinla, bidilininanda ka. Ay, susopanda ka, maski o na naman yung anyaranda sa manyawla po. Amen. Ganyan po tayo dapat makilala. Yung boses po ng pag-ibig ay lalo pong lumaganap. Amen? Kailangan meron po tayong effort. Pag-effort po tayo para po yung sa ating sacrificial love. Amen po ba? Alam niyo po, yung pong cross na yan po yung pinakamalinaw na nagsakripisyo po sa si Yesu Cristo para sa atin. Pag nakikita natin yung cross, it's a symbol po na talaga po, diyan po pinako ang ating Panginoong Jesus para po sa ating kaligtasan. Amen. Because He is agape love, God, agape love, palagi pong nandyan po para sa atin. Amen po ba? At pangapat po, love builds unity in the church. Sa 1 Peter 4:8, ang sabi po, above all, love each other deeply because love covers a multitudes of sin. 1 Peter 4:8, above all each other deeply because love covers a multitudes of sins. Alam niyo po, kapag po tayo po'y nagmamahalan or yung palaging na-appreciate po natin ang isa't isa, yung pong mga kasalanan po natin, nako-cover po yan. Tama ba? Yung pong division, yung, actually po, minsan po, itang you hate or hindi po kayo nagkakaunawaan. Alam niyo po, nagka-create po ng walls yan. Tama? Nagka-create. Imbes na dumalang ka kitang dalan na ita kitang okarin tambalin, kita ka sumangit dalan dumalan. Amen? Tama ba? Kasi atiko aliko po, meron po kayong hindi pagkakaunawaan eh. Nagka-creates po. Nagka-creates po ng walls yan. Pero po pag nagmamahalan po tayo, it creates unity po. Nagkakaisa po tayo. Kaya nga po tayo nandito ngayon sa loob ng iglesia, even na yung mga kapatid natin nasa online, we create unity because of love. Amen. Nagkakaisa po tayo because of sa pagmamahal po. Hindi po yung pagkakaati-ati ng isa't isa o pagkakagalit ng isa't isa. Amen. Iwasan po natin yon at huwag po natin gawin yung mga bagay na yon. Kailangan po, love builds unity in the church. Amen. Mawawala po yung kasalanan kapag po tayo nagkakaisa bilang simbahan. Lahat po tayo'y nagiging maayos po. Tama po ba? Kapag po tayo'y nagkakaisa po. Amen?
alam niyo po, hindi lang po yung mga divider na yan ang nagbubuo po ng isang iglesia, yung buong building na to. Ang tunay po na binubuo po ng isang iglesia, ang ang mga nasa loob po nito. Amen. Dahil po kapag po tayo ay nagmamahalan bilang magkakapatid, nagiging matatag po yung iglesia. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. So, kailangan po bilang pamilya, bilang magkakapatid po sa ating Panginoon, we build unity po at magiging matatag po yung pundasyon ng simbahan po natin. Tama ba? We need to love and love to each other. Amen. At panglima po, loving God leads to loving others. Matthew 22:37-39. Tama. Yan po. Love the Lord your God and love your neighbors as yourself. Batayin ko po sa Tagalog po. Matthew 22:37-39. Ang sabi niya po dito, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Sino po daw yung ibigin natin ng buong puso, buong pag-iisip, at buong kaluluwa? Ang Diyos po natin. At ito naman po, ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Amen. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa sarili. Sino po nagmamahal sa sarili niya dito? Amen. So, kaluguran mo ba isipin mo yan? Parang lumalabas sa ilong. Kaluguran mo ba isipin mo yan? Amen. Amen. Kasi po, naniniwala po ako pag yung pong katabi mo, hindi mo iniibig, malamang yung sarili mo, hindi mo rin iniibig. Ito po yung sinasabi po sa salita ng Diyos. Kailangan ibigin mo yung kapwa mo, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Amen. Tandaan niyo po yan, yung pinakauna, ibigin ng Diyos ng buong isip, buong kaluluwa, at buong kalakasan. Amen. Yun po yung pinakamahalagang utos. At pangalawa, ibigin mo ang iyong ibigin mo ang iyong amen, gaya ng iyong sarili. Alam niyo po, sabi niya po sa verse 40, ang dalawang utos na yan nakasalalay sa buong kautosan ni Moises at katuruan ng propeta. Diba? Alam niyo po, yung dalawang utos na yan, pag yun lang po nagawa natin talaga, talaga po yung pagmamahal natin, talagang aapaw. At yung pong kagustuhan po natin maglingkod sa Diyos, talagang magagawa po natin. Amen? Kailangan ibigin po natin ang Diyos ng buong isip, buong kaluluwa, at buong puso. Amen? At ibigin din po natin ang ating kapwa gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. Kapag tunay nating mahal ang Diyos, magre-reflect po ito sa pag-ibig natin sa tao, lalo na sa mga taong ibang-iba sa atin. Amen. Kasi po kapag po minahal po natin yung kapwa natin, alam po ng iba, mahal din natin ang Diyos. Nakikita po yun. Pag tumutulong tayo, kahit sabi ko nga, hindi siya dapat tulungan, kahit mahirap, pero tumutulong tayo. Kahit
Ano man ang sitwasyon, ano man po yung pangailangan niya, ano man po yung naiabot natin. Amen? Ano man yung naitutulong natin, kapag po ginagawa po natin to, sa tingin niyo po, sino napaparangan una? Amen? Amen? Siya po yung naitataas. Amen? Kaya nga, still humble. Huwag po natin kunin yung parangal na dapat sa kanya lang po. Ay, gawa ko ito eh. Ay, magaling ko eh. Kaya agawa ko ito eh. Amen. You should do first to the Lord first. Lahat po yung magagawa po natin at si Lord lang po ay may task natin. Ngayon po, challenge sa church po. Tayo po'y maging simbahan na kilala sa pagmamahal. Hayaan natin ang pag-ibig ang pinakamalakas nating boses. Amen. Sabi ko nga, yung pag-ibig po, yun yung pinakamalakas na boses na maririnig po. Hindi lang po dito sa Santa Cruz, hindi lang po dito sa Porac, hindi lang po dito sa Pampanga, hindi lang po dito sa Pilipinas, even Canada. Amen po ba, mga naka-online? Magiging malakas po yung tinig natin dahil po sa pag-ibig. Amen. Kahit saan man po tayo idako ng Panginoon, magiging malakas po yung tinig natin dahil po sa pag-ibig. Ngayon po, eto po, tanungin po natin ang ating sarili. Love ba ang motive ko sa ginagawa ko? Love ba ang motive ko sa pagmi-ministry? Pag mag-ministry po tayo, eto ba yung love? O napipilitan lang tayo mag-ministry? Dapat bigyan po natin ng pag-ibig. Amen. Amen po ba? Ito po yung mga kailangan po natin ipag-pray. Prayer focus po. Ate, nasa ano ba? Ayan po. Manalangin tayo para sa unity ng simbahan. Kailangan isama po natin sa ating panalangin yan as we pray for today's. Manalangin po tayo para sa unity ng ating simbahan. Hilingin natin sa Diyos ang pusong bukas at mapagbigay para sa sanctuary o sa fundraising po natin para po may tayo po yung iglesia na yan, o yung building na yan. Manalangin din tayo para sa matuto tayong mahalin ang mga taong mahirap mahalin sa buhay natin. Amen. Pag-pray po natin kasi napakahirap po talaga, pero dahil mahal po natin ang Diyos, di ba? Ano pong kailangan natin gawin? Pag mahal natin ang Diyos, mamahalin natin ang kapwa natin. Amen. Kahit mahirap siya mahalin. Amen. Pangapat po. Meron pa ba? Ay, sorry po. Mahalin din tayo para matuto ito po yung gagawin natin na scripture, o ito po yung babasahin natin para po sa ating this week's steps para po sa ating pananalangin. Amen. Basahin ang 1 Corinthians 13:4-7. Nandiyan ba tayo? Basahin ang 1 Corinthians 13:7 bawat umaga. Amen. Tandaan niyo po yung verse na yan. Isulat niyo po kung meron po kayong panulat. 1 Corinthians 13:4-7 bawat umaga. Gumawa ng isang specific act of love araw-araw. Amen. Specific po na love araw-araw. Amen. Kung pwede nyo pong isulat, okay po, mas maganda. Ito yung ginawa ko sa araw na to. Lord, eto, nakagawa po ako na mabuti para sa araw na to. Amen. Ipanalangin ng isang taong mahihirapan kang mahalin. Ipanalangin ng isang tao na mahihirapan kang mahalin.
Hilingin sa Diyos na palalimin ang iyong pag-ibig at palawakin ang iyong puso. Amen. Amen. Lalo po tayong lumalim sa pag-ibig po sa kapwa o sa ating Diyos. Amen po ba? Kailangan po maging malalim at malalim po tayo sa ating Panginoon. Ano po yung mission natin ulit? Ano po yung mission natin? Ano po yung mission ng iglesia? Yan na po. Basahin natin. Nakakalimutan? Pangalawa po na pinag-aralan po natin ngayon, kailangan know thy love. Let love be loudest voice. Tandaan niyo po yan. Kailangan po yung pag-ibig, ito po yung maging mas malakas na tinig para makilala po ang bawat isa sa atin o ang iglesia na to. Amen po ba? Sige po, pwede ko ba hilingin ang music team na pumakyat na po dito bago po tayo manalangin? Nais ko pong purihin natin siya. Habang po tayong nagpupuri, mananalangin po ako. Kung gusto nyo pong ipanalangin ko kayo na lalo pa lumawak ang pag-ibig mo sa ating Diyos at sa ating kapwa, hayaan nyo po na ipanalangin namin po kayo. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sige po, lahat po tayo tumayo at purihin po natin ang Diyos. We love to give glory to Him, honor Him. Amen. Lord, thank you, Jesus. We praise you, Lord. Glorify you. Praise you. Salamat po, O Diyos. Salamat po sa iyong salita, Lord. Salamat po, Lord, na magiging boses mo kami. I declare in the name of Jesus Christ that we are known by love. Salamat po, O Diyos. We praise you, we glorify you, Lord. Purihin po natin the glory and honor. As we love the Lord with all our heart, with all our soul and mind, ibigin po natin Diyos. Ibigin po natin ang ating kapwa. Gaya po ng pag-ibig natin sa ating sarili.